Yo! What's up guys? What a news! Draymond Green biglang nag-decline sa kanyang $27.7 million player option para maging isang unrestricted free agent. Akala ng karamihan is matik kukunin niya yung pera kasi for sure if papasok siya ng free agency, malabong makakuha pa siya ng ganyang halaga eh. Kaya might as well get the bag. Pero biglang, what? And why? Dito papasok ang mga usapan ngayon dyan sa tanong na why. Sa ginawa ni Draymond Green is nagkaroon ng flexibility ang Warriors to reshape the roster around Steph Curry and galing mismo kay Shams. Again, this is not fake, kay Shams mismo. Kahit i-check nyo pa yung Twitter niya, this move is to make way or magbukas ng cap space para kay LeBron James sa free agency. Guys, hindi to panaginip. Kahit ako napasulat agad dito eh. Hindi lang si LeBron yung target, pati na rin si Anthony Davis to form a Big Four nga. We all know na yung pag-decline ni Green is magre-resign din siya sa Warriors. Pero what if no, biglang nag-sign pala siya sa ibang team? Ganun yung mga plot twist sa movie. Pero LeBron and Steph on the same team. Ano to para sa mga fans? Peace on earth? Sa NBA 2K lang to mangyayari. Pero we are here right now sa first step ng Warriors. And we all know na walang communication ang Lakers at sa LeBron after that Austin Reeves extension. Ako, I'm all for it. I don't know. I just wanted to enjoy the remaining years. Maybe this is the final dance of LeBron in the NBA. And matagal niya nang sinasabi sa lahat ng podcast na he wants to play with Steph sa NBA. This is the time. Pero getting Anthony Davis is medyo off the table kasi nga ang ganda ng postura ng Wizards ngayon and committed yung big three nila to do something else in the Eastern Conference. And I don't think the Wizards would agree to. Warriors need to pull this one off without unloading some key assets like si Yaxel Landeborg at si Lajay Jones para sa kanilang future. Tuwang-tuwa siguro yung mga rookie na yan pag nagkataon. Grabe yung ginawang sakripisyo na Draymond Green para lang kay Bebe Labs niyang si LeBron. Isa ring patay na patay kay LeBron kasi. Kaya kahit mabawasan yung sahod niya is ayos lang, makasama lang ang kanyang minamahal. Kawawa lang si Jimmy Butler kasi siya yung mawawala sa team. They need to unload his contract, which sinabi niya rin naman sa interview na tanggap niya to kasi this season niya is hindi siya makakatulong sa team. And if yung gagawin ng Warriors is mawala siya para manalo yung team is may intindihan niya ng sobra kasi alam niya yung timetable ng franchise, ilang chance na lang yung meron. Alangan naman daw na antayin pa siyang maging healthy na patapos na yung 2027 season. So, saludo rin kay Jimmy Butler. Alam nating hindi na to basta rumors eh. Si Shams na mismo nagsabi. And if the Warriors pulls this one off, I'm lost for words. Wala nga akong masabi about sa kung ano yung magiging laro nila eh. I just wanted na mangyari na lang eh. Kasi kung mag-uusap pa tayo kung fit ba ganyan, alam na natin eh. Pag yung dalawang player na yan nagsama. We don't need deep explanations. Siguro, ang what if lang naman natin is pag nagsama sila in their late prime. 3 years ago, after ng 2022 championship ng Warriors, papasok sa LeBron. Pero parang ang pangit pala ng storya na gano'n eh. Pero ayun, so, kayo ba? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.